nagsimula na ang bakbakan ng mga Diyos na tinatawag na Apocalypse of the Gods. Matindi ang labanan dahil ang mga kalahok sa torneo ay pawang mga makapangyarihan. Isang matinding pasabog ang ibinunyag ni Hermes. Ayon sa kanya, those that could not be chosen are a danger even to us gods. Isang nakakaintrigang pahayag na nagmamarka sa kalangitan. Ito ang tatalakayin ko ngayon. Kaya kung handa ka na, tara na't simulan na natin. What's up mga Koops? Mga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, The Apocalypse of the Gods, Kabanata 1. Sa simula ng kabanata, maririnig ang isang nagsasalita sa gitna ng arena. Makikita rin natin ang isang lalaking mukhang dismayado. Ang nagsasalita pala sa gitna ng arena ay si Zeus, at inanunsyo niya, heto na naman ang gerontocracy. Gumagawa ng gulo tungkol sa halos lahat ng bagay ng walang dahilan. Sa isipan ng isang misteryosong lalaki, sinasabi niya, ano ang nagpapaniwala sa inyo ng mga Diyos na kayo'y napakataas at makapangyarihan? Ilang oras matapos ang pagpupuntong tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan, patuloy si Zeus sa pag-aanunsyo sa lahat ng nagtipong Diyos sa arena. Sinabi niya na i-aanunsyo niya ang mga pangalan ng mga lalaban para sa mga Diyos sa Ragnarok. Natuwa ang mga Diyos dahil ito ang hinihintay nilang marinig mula kay Zeus. Lumipat ang eksena sa isang Egyptian na Diyos na nagsabi, sa langit, akala ko ito isang mahalagang bagay. Talaga namang nakakainis si Zeus. Tinatawag tayo para sa mga walang kuwentang bagay. Ito pala ay si Ra-Horakhti, ang Diyos ng araw. Sumunod na eksena ay isang maskuladong babae na puno ng peklat ang katawan at nasambit nito. Isa na namang malaking palabas ang ginagawa. Siya ang Celtic goddess na si Morrigan, ang pinakamalakas na diyosa. Dagdag pa niya, hindi na kailangang ipaliwanag. Alam na natin kung sino ang mga lalaban. Isang Diyos na mukhang punk ang nagtanong sa kanyang kuya kung sigurado ba itong hindi manonood. Sagot naman ng isa, i-anunsyo nila ang mga pangalan. Ang tugon na lang ng kanilang kuya ay, hindi, wala akong pakialam. Kumpiyansang tingin ng isang Diyos na siya ay mapipili. At dito na i-anunsyo ni Zeus ang lineup ng mga Diyos na lalaban sa Ragnarok. Ang ilan sa mga Diyos ay nagsabi, sulit itong panoorin kung sino pa ang mapipili. Sa wakas, nailabas na ang lineup ng mga Diyos, sina Buddha, Loki, Apollo, Poseidon, Susanoo no Mikoto, Hercules, Thor, Bishamonten, Anubis, Odin, Shiva at Beelzebub. Dismayado ang mga Diyos sa narinig dahil ang iba ay umaasang kasama sila sa lineup. Sumigaw ang isang Diyos sa bandang likuran, naniniwala akong may pagkamali dahil hindi ko nakikita ang pangalan ko sa listahan. Ang Diyos na ito ay mula sa sinaunang Persia, si Ahura Mazda, ang supreme god ng Zoroastrianism. Nagalit ang ilan sa mga malalakas na Diyos, ngunit tuloy lang si Zeus sa pag-aanunsyo. Sinabi pa niya, talaga bang iniisip ninyong mas mababa kami kaysa sa mga Diyos na ito? Sabay tawa ng malakas. Ramdam ni Zeus ang pagnanasa ng mga Diyos na pumatay at makikita sa eksena na nangingitim ang buong paligid ng arena dahil sa maitim na aura na nagmumula sa mga Diyos. Dagdag pa ni Zeus sa mga nagre-reklamong Diyos, mali ang Diyos na pinipili ninyo. Sa madaling salita, mga Koops, nagkakamali kayo kung susubukan ninyo akong salakayin. Galit na galit ang maskuladong diyosa kay Zeus at tumayo ito sa sobrang gigil. Sinigawan niya ang Diyos ng mga Diyos. Depende sa susunod mong sasabihin, Zeus, baka handa na kaming magwala. Biglang may humarang sa harapan ni Morrigan at ang napakahabang sandata ay nagmula pa sa isang Diyos na nakaupo. Nabaling ang galit ng diyosa sa kung sino mang Diyos na ito, subalit ang tugon lang ng Diyos na humarang kay Morrigan ay, hindi ako makatulog sa lahat ng ingay na ito. Tumayo na rin ang Diyos na humarang kay Morrigan at kalmadong sinabihan ng lahat ng galit na Diyos na kumalma at tingnan ng maigi ang listahan ng mga lahok sa Ragnarok. Siya pala ang Diyos ng China, ang Great Sage, equal to heaven, walang iba kundi si Sun Wukong. Ipinaliwanag niya sa lahat, dapat ay 13 laban sa 13 ang Ragnarok. Pero kung titignan nila ng maigi, 12 lang ang mga Diyos na naroon sa listahan. Natatawa si Zeus habang sinasabi, hindi ko akalain na ang dating problem child ang magpapakalma sa inyo. Tiyak na nag-mellow ka na, ha? Mabilis na sumagot si Sun Wukong, as if you old sack of shit. Wala kang alam tungkol sa akin. Ano ba talaga ang balak mo dito, Zeus? Napaisip ang Diyos ng mga Diyos sa tanong ni Sun Wukong, kaya't sinagot niya ito, ito ba isang feast na kailangan ko pang paghandaan? Walang dahilan para magalit ka. May isa pa akong feast na inihanda para sa inyong lahat. Ngunit bago pa niya sabihin ang kanyang mahalagang anunsyo, tinanong niya ang lahat ng mga Diyos kung talagang gusto nilang pumasok sa Ragnarok.
Nabigla ang mga Diyos sa tanong ni Zeus dahil lahat naman sila ay gustong makasali sa bakbakan. Ibinulalas na ni Zeus na ang Ragnarok ay isang anyo ng libangan, isang laro laban sa walang kalaban-labang lahi ng tao. Si Zeus ay naging prangka sa kanilang lahat. Kahit sino pa ang pumasok o sino man ang aking pinili, hindi ito mahalaga. Ang ating tagumpay ay magiging napakalaki. Dagdag pa ni Zeus, ang isang madaling tagumpay na kagaya nito ay hindi makaalis ng pananabik at galit mula sa lahat ng mga siglong paghihintay. Napatayo na ang ilang mga Diyos sa kanilang kinaupuan sapagkat naunawaan na nila ang gustong sabihin ni Zeus. Ang isa ay nagsabi, "You're going to break the taboo that's been in place." Ang isa naman ay nasambit, "Since we created mankind 7 million years ago." Isang nakakatakot na ngiti ang mapapansin kay Zeus sabay sagot sa mga nagbubulungang Diyos sa arena. "Indeed, as Supreme Chairman of the Council of Valhalla, I do declare so once again we will have a battle among the gods." Ang kaninang walang pakialam na Egyptian god ay sa wakas nakuha na ni Zeus ang kanyang atensyon nang ibinulalas nito na magkakaroon ng God versus God para sa bakanteng puwesto sa Ragnarok. Heto na ang inaantay na pagkakataon ng mga Diyos na gustong mapasali sa Ragnarok, pero hindi ito magiging madali sapagkat lahat ng kasali ay malalakas. Hirit pa ni Zeus sa kanilang lahat, if they really slugged it out, who'd be the baddest of them all? Habang gulong-gulo ang karamihan sa mga Diyos, may isang tahimik lang na nakikinig at sa isang iglap ay parang huminto ang oras nang marinig nila ang sinabi ni Zeus kung sino nga ba ang pinakamalakas sa kalangitan sa ngayon. Biglang ginanahan ang kanina pang tahimik na Diyos na may Trinity knot sa kanyang balikat. Dagdag pa ni Zeus, we ought to settle that question through plain or violence. Iba-iba ang reaksyon ng mga Diyos nang malaman nila na whomever triumphs in this feast ay makukuha ang final spot sa Ragnarok. Heto na ang pinaka-inaantay ng lahat. Sa pagsuntok ni Zeus sa sahig, nagbigay hudyat ito ng pag-uumpisa ng Apocalypse, ang bakbakan ng mga Diyos. Nalipat ang eksena kung saan naglalakad na sa labas ng arena ang mag-aama. Binati ni Hermes ang kanyang ama sa proposition nito, subalit si Ares ay may pag-aalinlangan at nagtanong sa kanyang ama, "Are you sure this is a good idea?" Patawang sagot ni Zeus, "Of course. You saw the energy back there in the hall, didn't you? They're plenty content with this." Ang sagot na lang ni Ares sa kanyang ama ay, "I'm content to at least with the 12 that are entering Ragnarok. I couldn't think of anyone more fitting than them for the task of destroying humanity. But that's exactly why." Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!